Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G! Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lupalot ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G. Nabatiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready ng matulog. At ngayon po ay mag-continue pa rin tayo sa ating lecture about the vitamins. So, previously po, for 5 days ay nag-lecture po tayo about vitamins kasi previously ang ating mga lectures natin are all about food versus drugs. So, focus muna tayo sa food and syempre, kung ano makikita natin sa food is just part of it are vitamins. So, yung ating past 5 days, nag-lecture po tayo about fat-soluble vitamins. Ngayon po ay nasa water-soluble naman tayo. Okay, water-soluble naman tayo. So, pag sinabi nating water-soluble vitamins, ito po ang mga vitamins like vitamin C at saka yung 8 na B vitamins. They make up the water-soluble vitamins. Unlike fat-soluble na mga vitamins, okay? So, ang ating namang topic ngayon are water-soluble vitamins. Sila naman po ay, syempre, sa pangalan pa lang, ay vitamins cannot be stored in the body in large amounts. Hindi po siya nag-stay sa loob ng katawan natin ng large amounts. Lumalabas, mabilis po silang mawala sa katawan natin. Instead, water-soluble vitamins are digested and absorbed in the presence of water and then carried to the organs and tissues that need them. So, sa simpleng salita, ito po ay mabilis po na ma-absorb ng ating mga katawan, ng ating mga organs, at sila po ay sumusunod po sa daloy ng tubig or ng, sa presensya ng tubig sa katawan natin. At sila po ay mabilis na ma-absorb. O, diba? Any leftover water-soluble vitamins are excreted. So, kung ano yung matitira sa mga vitamins na water-soluble, ay iihi lang natin yan, mga masters, mga ka-G. Hindi po siya mag-stay sa ating katawan. Alright? So, kailangan natin ng water-soluble vitamins araw-araw. Iba't iba yung mga levels niya. So, syempre, uunahin muna natin. Ano bang unahin natin? Ang unahin po natin is ang ating first na vitamin na tinatawag po natin na vitamin B1. Sa B1 muna tayo, mga masters, ha? Ano po ang vitamin B1? Ang tawag po sa vitamin B1, mga masters, ay simple lang. Kundi ito po ay tinatawag nating vitamin B1 which is thiamine. Thiamine po, mga masters, ang tawag sa vitamin B1. Vitamin B1 is essential. Kailangan na kailangan po yan sa katawan natin, mga masters. Sandali, ayusin ko lang po ang aking camera. Dahil medyo magalaw, dahil po laptop ang ating gamit. Ayan. Okay. So, vitamin B1 or tinatawag nating thiamine. Okay. So, ano po ang vitamin B1? Essential for energy metabolism. Very importante po siya para magkaroon po tayo ng enerhiya sa katawan natin. So, metabolism is the process involved para po ay ito po ay isang process ng katawan natin. Kumbaga, na once ang katawan natin ay mag-undergo ng metabolism, is kino-convert niya, or, sorry ha, malikot, kino-convert niya mga processes po, mga organs natin na involved, kung saan ay pinaprocess yung mga necessary na mga requirements or necessary na mga ingredients na yan para mag-come up po siya sa isang certain nutrients or something that the body needs. So, kailangan muna mag-process yan, may metabolism process, until such time na once na-complete ang process na yan, ay meron tayong bagong material which is
Also called vitamins or kung anong man material na yan, yan po ang kailangan na goal ng process na yan. So metabolism is very important. Vitamin B ay siya po yung responsible para po ay magkaroon tayo, ma-process ang pagkain para magkaroon tayo ng energy. Okay? Pinapaikot-ikot lang natin. Ayun lang pala yung point na yan. Di ba? So, it is the key growth. Okay? The key in growth and development and normal cell function. So, ang vitamin B1 or thiamine ay very importante para sa paglaki at pagdevelop ng ating mga normal at kailangan para maging normal ang ating cell function. So alam naman natin na ang mga cells, siya po ang bumubuo po ng ating mga tissues and mga organs natin, di ba? So cells, kailangan natin ng cells para po ito'y magbuo ng lahat ng mga kung anong sa loob ng katawan natin. Adult males over 19, ito po ang mga lalaki na medyo about 19 years old above, kailangan po ng 1.2 milligrams of thiamine or vitamin B1 araw-araw. Pero yung mga babae namang mga adults, they only need 1.1. O, di ba? Milligrams. So, konti lang naman ang difference, 1.2 and 1.1. So, konti lang, hindi siya medyo significant. Pero sa mga buntis na mga babae, or nagpapa-breastfeed, kailangan po nila na mas marami-rami, 1.4 of thiamine per day. Ayun, mas kailangan po nila. Konti lang naman, 0.1 or 0.2 lang naman yung difference. 0.3 or 0.2 lang naman ang difference compared po sa hindi buntis o hindi nagpapadede. Okay? Many foods and dietary supplements contain thiamine. Food sources include ano po ang mga pagkain na nagko-contain ng thiamine. Ayun po mga masters. Whole grains. Okay? Meat. Fish. Black beans. Acorn squash. Dairy products. And foods fortified with thiamine. Siyempre, kung nilagyan mo na ng thiamine yan, ang pagkain na yan, siyempre, thiamine-rich food na po siya. Again, ano po yung mga pagkain na very rich in thiamine? Whole food, whole grains. Okay? Meat. Karne. Isda. Tama, okay? Black beans. Acorn squash. Dairy products. Anything na may gatas ng baka or kambing, di ba? Dairy products po yan. Food fortified with thiamine, di ba? Bakit po sila nagfo-fortify ng mga pagkain? Di ba? So nowadays po para po makakain po yung mga bata ng mga healthy stuff, tinatawag daw nilang healthy, kung minsan po ay unhealthy po yan, pina-fortified lang nila. Nilalagyan po nila ng mga vitamins para po at somehow there's gonna be a point wherein na kahit na hindi po siya healthy food, pero nakakatanggap po siya ng fortification of that certain vitamins. Halimbawa, merong di ba, may nakita po kayo dyan na mga crackers fortified with juice, orange juice fortified with vitamins. Ganon, may linagay po sila. So, kung kung tingnan talaga natin, yung orange juice na yan, ay yung, kung baga, commercial, ay puro asukal lang naman yan. Di ba? Pero parang magiging kunwari lang po sa ibang mga companies or ibang mga products para po ay para iba po siya sa ibang mga products na competition niya, lalagyan nila yan ng fortification or fortified with iron, o di ba? So yung produkto na yan ay iiba na yan kasi may iron na siya compared sa kanyang mga kalabang mga produkto. Ayun. So, ninagyan po siya ng specific vitamin. So, in this case, vitamin B1 po ang ninagay sa pagkain to be called fortified with thiamine. Thiamine deficiency. Ano naman ang thiamine deficiency, mga masters? Pag sinabi nating thiamine deficiency, okay, thiamine deficiency is mostly common with food
insecurity. Yun. Last time, ganun din po ang cases sa mga lugar na hindi po secured or hindi po available ang mga sources of vitamins. Scarcity po siya. Okay? A person with a thiamine deficiency may experience fatigue. Ayun, sobrang pagod. Irritability. Ayun, paraging irritable. Memory loss. Ayun, hindi na siya makakaalala uli ng mga bagay-bagay. Mahirap matandaan or nagkakaroon ng mga memory lapses. Low appetite. So, wala pong ganang kumain. Weight loss. Ayun, mga significant weight loss po yan. Siyempre, mga malalaking kilos or pounds ang nawawala sa shorter period of time. Okay? So, a severe deficiency may lead to a condition called beriberi. Ayun, very common ang beriberi, di ba? Sa Pilipinas noon. Okay? So, kung hindi kayo sure kung anong beriberi, ayun, magkano lang kayo. Check nyo lang po. Check nyo po sa inyong mga Google kung ano po ang beriberi. Ha? And other brain, nerve, and muscle abnormalities. Diba? So, again, yun po ang mga problema. Siyempre, magkaroon tayo ng fatigue, irritability, memory loss, low appetite, weight loss. Diba? Beriberi po ang common na problem po niyan. Anyways, mga masters, hanggang dito lang po tayo kasi 12 minutes lang talaga tayo sa ating Daddy and G, the Green Girly Kitty Patuti Iguana, Health and Lifestyle Tips. Ayun po, ako may papasalamat pala sa ating LS kahapon, Master Worm, ang nag-premiere sa Team Puyaters, at maraming salamat po sa inyong love and support. Again, this is G, the Green Girly Kitty Patuti Iguana, and Daddy, Master Worm, God is great, Yahoo!